Sa mga nagtatanong po kung totoo po ba yung proposal, hindi po hamon ang term, pero parang gano'n na rin, ano? Casemiro versus the Jonas Sultan rematch. At sasabihin ko sa inyo na posibleng mangyari kung ganito, no? Explain ko po sa inyo ng mabuti kung bakit pwede, no, na i-consider. When I say pwede, pwedeng gawing option, but I don't think it will be a priority po for Casemiro to fight Jonas Sultan. And let me tell you why. Of course, alam na naman po natin at naaawa nga ako dito po sa Casemiro Brothers, lalo na kay General Casemiro, dahil siya po ay sa tingin ko inaayawan talaga ng mga kalaban niya at either hindi ko alam kung bakit inaayawan. I don't think takot. Baka siguro nagdiniman ng mga malalaki po yung mga kalaban niya. But I know somehow there was a negotiation kay Luis Neri, kay Sam Goodman, at but hindi po kumbaga nagmamaterialize. So at ako nga nakita ko yung poster po ng Sam Goodman, ano, at Sam Goodman versus the TIE Fighter, tapos nakasulat doon Eliminator. So iniisip ko si Casemiro dapat yun, eliminator na naman sana ulit ang kanyang laban at kumbaga magkakaroon na siya sana ng chance ulit na makatapat si Naoya Inoue kung sakaling matuloy. Ngunit ito na naman tayo, nandito na naman tayo sa sitwasyon po na si Casemiro ay wala na namang kalaban. So nakakadismaya po yan sa mga fans po ni Casemiro at kay Casemiro mismo. Kaya naman ang anggulo po na pinasok po ng Zamboanga Valientes Promotions, si Sir Juni Navarro at promotion manager po ni Jonas Sultan, ay kung sakali po daw na wala pa ring laban si Casemiro, ay willing po silang i-promote ang laban ni Jonas Sultan at ni General Casemiro rematch. Ang anggulo po dito, no, dahil hindi naman po nakaranking si Jonas Sultan ngayon, natural lamang po kung sino po magamon, sila po ang may makukuha. At sila naman po ang magbabayad. Minimum po yung 1, yung M. Wala naman sinabing 1M, sinabi niya M ang presyo. Nasa M, no? Ang hirap sa mga ibang mga YouTuber, hindi marunong makaintindi. Ako mismo nandoon, sabi minimum M. Ibig sabihin, milyones ang usapan ng bakbakan. At kung yan po ay tingin po ng manager po ni Jonas Sultan. Ang angulo dito ay dahil nga po natalo po si Casemiro kay Jonas Sultan, dahil nga may mga nagsasabi at alam ko si Casemiro po mismo ay nagsabi na hindi naman ako dapat talo dun sa laban na yan, no? Kumbaga, binibigyan po siya ng pagkakataon na patunayan na talaga pong panalo siya sa laban na yan by doing that rematch. Baliktad pa nga po ito po si Jonas Sultan, hindi nga naman din kailangan ngayon si Casemiro dahil panalo naman siya based on the record. So, naiisip niyo po ba yon, di ba? Siya naman ang panalo Hindi niya kailangan talaga magabol. Yung promotions niya po, yung manager niya po, kumbaga concern lang din dahil nga po inaayawan, ito na, lumalaban na. At ito po ang isa sa sagot ko po sa inyo, no? Bakit pwedeng i-considera? Ganito yan, ano? Kung ang mga kalaban po ni General Casemiro yung pangalang Luis Neri, ngunit hindi, Sam Goodman, ngunit hindi, or either, let's just say, for example, Murujo Nakmadilib yan, isa pong David Picasso yan, Marlon Tapales or TJ Duhaney, Liam Davis, Shabazz Masood, yan po ay mga boxer po na rated po sa mga sanctioning bodies, ay wag na kalabanin si Jonas Sultan. Pero kung ang makakalaban bigla ni General Casemiro ay isa na namang hindi kilalang boksingero, kuwari po makakalaban ay Uguni uli o kaya ang itumpa, nako, Jonas Sultan na lang. At least meron pong public interest po ang mga tao dito. At saka meron pong meron pong storyline ang laban. At least alam natin na hindi po basta-basta si Jonas Sultan. Nag-gets niyo po ba? So, kung all comes to worst at wala po talagang makuhang kalaban itong si General Casemiro, pwede po siyang lumaban dito po kay Jonas Sultan at pwede po makatipid. Kumbaga, ipunin na lang ni Treasure Boxing Promotions yung kanyang ipambabayad at si CC Kings na o Zamboanga Valientes na magpo-promote. Naalala nyo,
parang nagtataas ng presyo. Naririnig ko, nagtataas ng presyo si Sam Goodman, nagtataas ng presyo si Naneri at kung sino man yung mga opera nila. Ipunin niya yan, sa halip na gumasto sila sa susunod na laban, kung ito po ay magiging tinatawag na activity fight na naman, ilaban na lang yan kay Jono Sultan. Matipid yung pera, tapos ngayon doble na ang pwede nilang i-offer kasi nakatipid sila sa isang event ni Casimero. Na yun po yung isang nakikita ko na posible pong mangyari itong laban na ito in a rematch. So, hindi ko rin po ito nakikita na mangyayari po sa Zamboanga kasi I don't think lalaban itong si Casimero sa Zamboanga. Pero kung siya po ay matapang at gaya ng sinabi niya, siya po ay lalaban kahit sa bahay po ni Naoya Inoue, pwede siya lumabang sa Zamboanga. 'Di ba? So, yun po yung aking opinion po dyan sa bagay na yan. Kayo po ba ay agree or disagree? Ano po ba nakikita nyo dito po sa opinion ko na ito? Ito po ay, again, ay kung sakali po na talagang wala pong makalaban. Pero manghihinayang kayo lahat yung mga fans kung ang makakalaban ni Casimero ay isa pong bokseyero na mas mababa po kay Jonas Sultan. Kasi sasabihin nyo na naman, ganito, no, na wala awenta. So, yun. At yun po yung aking pong opinion